Ay, Atlas. Ayan, nagkabulbul na si Atlas. Actually, ginawan ko siya ng ayan, tali para lumaki yung kanyang nalalakad-lakaran. Kasi nung kinulong lang siya doon, ayan o, binutas-butas niya yung kanyang plastic matting. Siya may gawa niyan eh. Ganyan yan, maayos naman yan. Tingnan niyo ginawa niya. O, so ginawa ko dito, tinali ko siya dito. Ang ginawa naman niya, naghukay siya ng naghukay dito sa ilalim. Gumawa siya ng lungga niya. Ayan o. Diyan siya natutulog kapag kaaraw. Eh maganda naman dito sa asong to. Very sturdy siya. Tingnan niyo yung balahibo niyan. Ang ano yan. Ang tigas ng balahibo niyan. Double coat. Double coat yan. Kasi alam niyo yung mga Australian cattle dogs. Ginagamit saan to eh. Pang herd ng mga baka, yung para sumunod yung mga baka kung papasukin mo na sa kanilang kwadra. Sa Australia, ayan yung mga asong ito. Ayan. Hey, Atlas, alika dito. Yan, super dog, ganda ng collar niya, di ba? Super dog collar. Ayan, kita nyo, heavy duty ito. Ayan, pang K9. Ang lakas nitong ason to. Pansin mo, ang lakas nito, ang lakas ng katawan. Nawakan mo ba to? Kanina. Maliit lang siyang aso. Maximum size nito, maximum height nito sa withers ay 20 inches. 19 to 20 ang mga lalaki. Babae parang nasa mga 18 lang, 19. Pero grabing lakas. Ang lakas ng katawan, ibang klase. Pansin mo, hindi kagaya ng mga native natin. Mahina yung mga katawan. Eto, lakas eh. Mababa lang siya pero bulugan siya. Ang lakas ng mga muscles nito. Yan ang standard talaga ng Australian cattle dog. Biruin mo, mga baka ang inano nito eh. Sinisipa-sipa ito ng mga baka pero ayan, kayang-kaya nitong mga asong to. Ginagawa nila, kaya sila tinatawag na healer, ay kinakagat nila yung heel dito sa ng baka. Ang lakas ng asong to. So nasa top 10 siya na pinakamatalinong mga aso sa buong mundo. Ayan, ang tawag dito sa ganito ay blue heeler. Pinapanganak yan, puti eh. Tapos may itim lang siyang marking sa muka. Tapos pagka habang umiidad sila, yung puti na natutubuan ng mga itim na yon. Pero yung asawa nito, yung babae nito, pula naman yung coat niya. Puti rin siya pag pinapanganak, tapos tinutubuan na nawawala yung puti or nababawasan yung mga puting buhok. Here, Atlas, ayan yan na bahay niya eh. Pagka araw kasi medyo mainit dito, dyan siya nagtatago. Mas gusto niya doon malamig. Hindi naman pala tumatawol yan. Hindi tumatawol, tahimik na aso itong mga to. Talagang sila, hindi sila maingay na aso, pero pagka kailangan tumahol, tumatahol din. Kagabi, hindi mo lang tumahol. Hindi talaga basta-basta tumatahol yung mga ganitong klaseng aso. Pero tumatahol sila, matinis ang kaul nito. Kahit si Loloy, sabi niya kumakaul nga daw to pagka meron siya nakikita sa gabi. Dito sa Bantaya, mga ibon dito sa bago nating site. Ayan yung kubo natin. Kubo ko, ayan yung motorsiklo ko, nagmotor ako kanina. Ayan, nagka-construction sila dito. Etong si Atlas ang bantay natin dito, unang-unang bantay natin. Pero magdadagdag pa tayo ng ibang mga aso dito sa mga susunod na mga araw. Dadali natin yung mga ibang mga cages mula dun sa Manalo K9. Dito na tayo lilipat eh. Tour ko kayong konti dito. Ayan, tingnan nyo yung sunset dito. Ayan ay outpost ko, pinagagawa ko yung gilid ng kusina. Ang CR naman ay banda doon, CR yon. Ayan ang aming puno ng kalumpang. Ay ang kubo ni tatay, aking biyana, dito natutulog. Ngayon ayos na to, baka pwede na rin siya dito. Tingnan niya Laguna Lake guys. Ayan, kung hindi pa nakita yan, overlooking dito ng Laguna Lake. Nasa mga 5 hectares itong buong area na gagamitin natin for the new Manalo K9 site. Ang ganda dito, magkakaroon tayo ng mga coffee shop, restaurant, accommodations, hotel dito, and we will be accommodating mga handlers, K9 handler apprentices locally and internationally. May mga interesadong mag-training ng K9 handler dito sa Pilipinas mula sa ibang mga bansa.
And this is ideal. Makakapag-training tayo hanggang sa baba pa yan dyan. Hanggang doon pa ito sa baba. Ayan, tapos pupunuin natin ng mga aso ito dito. Tahimik naman dito, walang magagambala naman gaano dito. Ilalagay natin yung kennels na hindi masyadong maingay. So sa ngayon, tinataniman natin ito ng mga puno-puno. Kagaya ng mga puno dito. Ayan, tanim ako dyan ng Baguio pine tree. Ayan naman, ano ba itong puno na to? Malunggay lang pala yan. Ayan, so ilan lang kasi mga puno dito. Meron din tayong mga tininim. Ayan. Ayan yung baby ano ko, alateris. At ayan, pupunuin natin itong mga puno. So we are caring for the environment here. Dati kasi dito hindi nakatubo yung mga puno. Gawa ng may mga nagka-grass fire dito dahil may mga nagsusunog. Nag-uuling mga tao dito. Eh ngayon, lagi natin lilinisin. Pupunuin natin ang mga puno. Ayan, so dito na ako titira. Ayan, pag pinalayas ako ni Madam Snooki, dito na, may takbuhan na ako dito. Or kasama ko siya, di ba? Tatakbuhan ko siya pero kasama ko siya. Okay, so tignan pa natin yung mga ayan, hanggang dun sa burol na yon. Yan, sakop natin hanggang sa baba nito. Ayan. At ito, mga gulay-gulayan dito nila Madam Snooki, nila tatay. Ayan, mga kalamansi, sili. Ayan, mga sili. May mga seedlings dito. Ayan, ang mga iba't ibang mga puno. Medyo paggabi na guys, kaya pasensya na kayo at hindi ganun kaliwanag. Ayun. At dito, ayan, may na-harvest akong puso ng saging. Ibibigay ko kay Madam Snooki yan. Ibibigay ko kay Madam Snooki ang puso ko. Galing dun sa mga sagingan doon. Nakita ko kanina. At hinarvest ko gamit ang aking itak. Na galing sa mga ita sa Subic. Ayan, nakuha namin ni Jason Ferren ng Elite K9 nung nagpunta siya dito sa Pilipinas. Very relaxing dito. Ayan, relax na relax dito si Atlas. Atlas! Atlas, get out. Come here, come here. Atlas. Di pa kami masyadong bandit nito. Ayan. Pero I think na-appreciate naman niya yung ginawa ko para sa kanya. Na naka-tie out na lang siya. Ayan, no? Prente siya doon. So gustong gusto naman niya yung kanyang bahay. Ayaw niya doon sa taas. Ayan. Diba kasi yung lupa, lalo na pag nababasa yan, ayan, mas malamig nga naman doon. Sige lang, okay lang. Oh, diba? Sabi ng iba mukhang askal lang siya. Pero hindi, ang ganda eh. Gandang aso to. Balik lang si Atlas dyan. Yan. Yan, okay. Very nice. Very nice. Yung babae nito, yung kasama niya. Galing nga pala to, shoutout sa Limsanity Kennels nila Sir Ian. Limsanity Kennels is our brand ambassador. SDN, the best dog food in the multiverse, ang gamit ng Limsanity Kennels. Gaganda ng mga aso nila. Marami silang mga bull terriers. Meron silang Samoyed and mga ganito nga na mga Australian cattle dog. Tumawag si Madam Snooki. Uwi na ako kasi maggagabi na. Iiwan ko na dito sila Kuya Greg tsaka si Jonas. Okay lang kayo dito? Sigurado kayo? Yan. Kasama niya naman dito si Atlas. Pagka may mga masamang loob dito, tawagin niyo lang si Atlas. Wala siyang magagawa. Okay. Painitin ko na itong motorsiklo ko. Hindi, dati binenta ko kasi na, luma na na sa stock up na. Painitin ko na para hindi malamig yung motor pag umandar. Yan. Minsan lang ako payagan ni Madam Snooki magmotor eh. Sabi niya magmotor ka, pumunta ka doon, tingnan mo yung ginagawa nila. Ayan. Nakapagmotor na rin ako. Kundi kinakalawang lang to eh. At
Pinto muna ako dito sa may Dunkin Donuts.